Sa isang liblib na baryo, dumating ang tagtuyot. Ang araw ay mainit, tila walang habag. Ang mga palayan ay nalanta. Ang mga tangkay ng pahlay ay tuyot, parang papel na naiwan sa hangin. Ang mga balon ay walang tubig, at ang mga tao ay unti-unting nauubos ang kanilang pagkain. Sa bawat tahanan, makikita ang pangamba sa mga mata ng mga bata. Ang mga ina ay nag-aalala kung paano makakain ang kanilang pamilya. Ang mga matanda ay nag-iisip kung paano makakaraos hanggang sa susunod na ulan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang tao sa baryo na hindi nag-aalala. Si Mang Damian, kilala bilang pinakamayamang magsasaka, ay may kamalig na punong-puno ng palay. Sa unang tingin, parang siya lamang ang panalo sa tagtuyot na ito. Hindi niya kailangan mag-alala. Sapat na ang kanyang ani para sa buong taon. Ngunit sa kanyang puso, may kakaibang damdamin. Isang damdamin ng pag-iimbak at pagiging madamot. Tuwing may kumakatok sa kanyang pinto para humingi ng tulong, iisa lang ang sagot niya. Pinaghirapan ko ito. Hindi ito para ipamigay. Kahit sobra-sobra ang kanyang pag-aari, hindi mahalaga kung ang taong kumakatok ay matanda o bata, malakas man ang ulan o init ng araw. Ang sagot ay palaging pareho. Makikita sa kanyang mukha ang kasiyahan sa kanyang sariling yaman. Ngunit sa paligid niya, naroon ang lungkot, gutom, at pangungulila ng mga tao. May mga bata na nagtatago sa gilid ng kalsada, nanonood sa malayo, at nagdadasal na sana may mang-abot sa kanila ng kaunting pagkain. Isang araw, habang pinagmamasdan ni Mang Damian ang kanyang punong kamalig, may dumaan na matandang lalaki, si Lolo Isko, na tahimik na naglalakad sa baryo. Hindi siya mayaman, ngunit ang kanyang mata ay puno ng init at pangunawa. Hindi niya pinansin si Mang Damian. Sa halip, pinagmamasdan niya ang mga tao at ang kanilang pangungulila. Sa simula ng tagtuyot, malinaw na ang baryo ay nahaharap sa matinding pagsubok. Sa kabilang dulo ng baryo, tahimik na naninirahan si Lolo Isko. Maliit lamang ang kanyang bakuran. May ilang tanim na gulay at isang puno ng mangga. Ngunit hindi iyon sukatan ng kanyang kayamanan. Kilala siya sa baryo hindi dahil sa dami ng ari-arian, kundi dahil sa kanyang talino at mahinahong pananalita. Nakikita niya ang paghihirap ng kanyang mga kababaryo. Ang mga palay ay nalanta, ang mga balon ay tuyo, at ang gutom ay dumarating sa bawat tahanan. Hindi siya nag-aakusa o nagagalit. Sa halip, iniisip niya kung paano matutulungan ang mga tao nang hindi napapahiya ang sinuman. Lumapit siya sa gitna ng maliit na plaza at pinagtulungan ang mga batang naglalaro sa paligid na dalhin ang balde at kahon. Tahimik siyang naglagay ng isang malaking palayok sa gitna. Pagkatapos, tinipon niya ang mga taga-baryo at sinabing may ngiti sa kanyang muka. Magdala kayo ng kahit kaunting pagkain. Isang dakot ng bigas, isang pirasong gulay, kahit asin lang. Sama-sama nating ihahanda ito. May halong pagdadalawang isip ang ilan sa mga tao. Isa lang ang dala ko, bulong ng isang ina. Makakatulong ba ito? Ngunit sa ngiti ni Lolo Isko, pakiramdam nila ay may tiwala sa kanilang kaunting ibabahagi. Isa-isa, dinala ng bawat pamilya ang kanilang kaunting pagkain at inilagay sa palayok. May mga batang nagdadala ng ilang piraso ng gulay, may matatanda na nag-aabot ng kaunting bigas. Sa bawat paglalagay, naramdaman nila ang kakaibang init sa kanilang puso. Parang may maliwanag na liwanag sa gitna ng pangungulila. Hindi direktang kinumpronta ni Lolo Isko si Mang Damian, kahit nakikita niyang pinagmamasdan siya ng mayamang magsasaka mula sa kanyang kamalig. Alam niya na ang pagbabago ay magsisimula sa pagtutulungan ng mga tao, hindi sa galit o paghatol, kundi sa pagkakaisa at pagbabahagi. Habang lumalapit ang hapon, handa na ang lahat sa pagluluto. Ang palayok ay punong-puno ng iba't ibang pagkain. Hindi nila alam kung paano magmumula ang resulta, ngunit may tiwala silang darating ang biyaya. Hindi sa hiwaga,
kundi sa lakad ng sama-samang pagkilos. Sa puso ni Lolo Isko, alam niya, sa simpleng pagkilos ng bawat isa, ang baryo ay muling magkakaroon ng pag-asa. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa, sabi niya. Sa sandaling pagsamahin natin ang lahat, makikita natin ang bunga ng pagkakaisa. Dumating na ang hapon at sabay-sabay nilang niluto ang laman ng palayok. Ang usok ay dahan-dahang umangat, may halong amoy ng bigas at gulay. Sa unang sabaw, tila sapat na para sa isa o dalawa lamang. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang palayok ay punong-puno. Higit pa sa inaasahan, namangha ang mga tao. Napuno ng pagkain ng buong baryo, bawat isa may kasalo sa hapag. Ang kaunting handog ng bawat pamilya ay naging malaking biyaya para sa lahat. Tahimik na pinanood ni Mang Damian ang eksena mula sa kanyang kamalig. Nakita niya kung paano ang mga tao, kahit halos wala, ay nagkaroon ng sapat at higit pa dahil sa pamamagitan ng pagkakaisa. Ang palayok, simpleng luwad lamang, ay naging simbolo ng pagtutulungan. Dito, natutunan ng bawat isa na kahit maliit na handog, kapag pinagsama, ay nagiging dakilang biyaya. Sa gabi, habang nag-uusap ang mga tao at nagagalak sa kanilang hapunan, isang ideya ang unti-unting pumapasok sa isipan ni Mang Damian. Isang tanong na matagal na niyang hindi naisip. Pwede bang mayaman ang puso kung hindi ibinabahagi ang yaman? Tahimik na pinanood ni Mang Damian ang nangyayari mula sa kanyang kamalig. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang bintana, mata nakatingin sa gitna ng baryo. Ang malaking palayok ay punong-puno ng pagkain at bawat pamilya ay masayang nagkakasalo sa kanilang hapunan. Hindi niya maintindihan. Ang mga taong halos walang-wala ay nagkaroon ng sapat at higit pa dahil sa pagkakaisa. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa paligid, ang mga ina ay nagtatawanan, at ang mga matanda ay nag-uusap ng may ngiti. Para sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mang Damian ang kakaibang gutom. Ngunit hindi ito gutom ng tiyan. Ito ay gutom ng puso. Isang damdamin ng pangungulila at pagkukulang na matagal niyang hindi naramdaman. Paano nila nagagawa ito? Bulong niya sa sarili. Lahat ay halos wala, pero mas marami ang mayroon kaysa sa akin. At ako, nag-iisa sa aking kamalig. Habang pinagmamasdan niya, unti-unti siyang napapaisip, ang yaman na iniimbak niya para sa sarili ay walang kasamang ligaya. Ang kanyang ani ay sagana, ngunit ang kanyang puso ay nag-iisa at walang kulay. Nakakita siya ng isang batang nag-aabot ng tinapay sa kanyang kapatid at nagpasalamat sa maliit na biyaya. Napansin niya ang mga simpleng ngiti at tawanan, at dito niya naisip na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng hawak mo, kundi sa dami ng handa mong ibahagi sa iba. Sa gabing iyon, umuwi siya sa kanyang kamalig na may kakaibang pakiramdam. May tanong sa kanyang puso na hindi niya agad masasagot. Paano ko matututunan ibahagi ang yaman ko sa iba? Kinabukasan, tahimik na lumabas si Mang Damian mula sa kanyang bahay. Walang yabang, walang paliwanag. Ang mga tao sa baryo ay nagulat nang makita siya na papunta sa gitna ng plaza. Huminto siya sa harap ng malaking palayok at tumingin sa mga nakapaligid. Tahimik lamang siya, pero ramdam ng lahat ang kakaibang enerhiya mula sa kanyang kilos. Buksan natin ang kamalig, mahinang sabi niya. Hindi pinilit ng mga tao ang kanilang sarili. Hindi rin nila hinusgahan siya. Sa halip, ngumiti lamang sila at dahan-dahang lumapit sa kanyang kamalig. Isa-isa, binuksan ni Mang Damian ang mga pintuan at inilabas ang mga sako ng palay at iba pang pagkain. Ang baryo ay napuno ng tuwa. Ang mga batang matagal nang nagugutom ay nagtakbuhan sa paligid, hawak ang tinapay at bigas. Ang mga ina ay nagpasalamat habang nag-aabot sa bawat pamilya, at ang mga matanda ay nagpalakpakan sa pagbabagong ginawa ng dating madamot na magsasaka. Sa gitna ng kagalakan, napansin ni Mang Damian ang liwanag sa mga mata ng mga tao. Hindi ito liwanag ng kayamanan, kundi liwanag ng pagkakaisa at pagtutulungan.
Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang saya na dulot ng pagbabahagi. Tahimik siyang nakaupo sa gilid at pinanood ang lahat na sabay-sabay nagkakaisa. Ang dati niyang kamalig, simbolo ng pagdadamot at pag-iimbak, ay ngayon naging simbolo ng kabutihan at pagkakaisa. Sa gabing iyon, naglakad siya pauwi na may kakaibang pakiramdam sa puso. Hindi gutom, hindi ring kalungkutan. Ang puso niya ay puno ng bagong aral. Ang yaman na ibinabahagi ay dumadami at ang tunay na kayamanan ay nasa pagtulong sa kapwa. Matapos mabuksan ang kamalig ni Mang Damian, muling nabuhay ang baryo. Ang bawat tahanan ay may sapat na pagkain at ang mga tao ay mas masaya at magiliw sa isa't isa. Ang dating takot at pangungulila ay napalitan ng pagkakaisa at pag-asa. Tahimik na pinanood ni Lolo Isko ang pagbabago sa baryo. Alam niyang ang simpleng palayok at ang pagtutulungan ng bawat isa ay nagdala ng malaking aral. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng hawak mo, kundi sa dami ng handa mong ibahagi. Si Mang Damian, na dati nag-iimbak at nagtatangi ng kanyang ani, ngayon ay nagbago. Nakita niya ang saya sa mga mata ng mga tao at naramdaman ang kakaibang liwanag sa kanyang puso. Hindi na siya nag-iimbak para sa sarili lamang. Natutunan niyang ang yaman na ibinabahagi ay dumadami at ang ligaya ng pagtulong sa kapwa ay higit sa anumang kayamanang material. Ang palayok sa gitna ay simbolo ng bayanihan at pagtutulungan at hindi lamang pagkain ang nadagdag, kundi ang pagmamahalan at respeto sa isa't isa. At sa bawat pagngiti, bawat sabay-sabay na pagtulong, malinaw na ang tunay na kayamanan ay nasa puso at gawa, hindi sa dami ng iniimbak. Ang baryo ay nagbago at si Mang Damian ay natutong maging bahagi ng komunidad. Isang taong hindi lamang mayaman sa ani, kundi mayaman sa puso. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe at samahan kami muli sa susunod na kwento.